Mahirap mag-aral, di ba? Nahirapan tayo. Pero mas mahirap pag wala kang pinag-aralan ko, Poy. Kaya yun lang yung lagi mo tanda, mag-aral ka, makinig ka sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo. Siyempre, pumili ka yung kaibigan mong tama, hindi yung ipapahamak ka. Marami talagang kaibigan na ganun, pero piliin mo yung kung ano talaga sila. Kilalanin mo, wag ka muna basta-basta mong tiwala. Kilalanin mo lang sila, mas mag-aaral ka mabuti. Hindi mo sigat di ka iiwan. Ano nga ba? Grabe naman. Ramdaman mo kayo, Poy. Mag-iingat ka lang yun. Ingat ka lang, huwag mo lang yun. Sa mga kaibigan mo kayo, Poy, pipiliin mo lang yung minamahal yung mga magulang nila. Hindi sinusuway. Kasi matututo ka rin sa kanila eh. Kung ikaw di mo minamahal yung magulang mo, kung nalalaman mo minamahal nila yung magulang nila, syempre matututunan mo yun. Mamahalin mo din yung magulang mo. Diba? Yun, maging inspirasyon mo sila kung may mali sila tama mo, wag kong sasama ka rin, di ba? Kasi mahirap kasi yung ganun kaysa sa kung gusto mo rin, kung ikaw nga gusto mong maging mabuti, yung mga kaibigan mo masasama naman. Meron namang kaibigan na mas mabuti pa sa kanila, di ba? Ayun, huwag kang papapresyo kung ano sinasabi ng ibang tao. Kaya ka nag-aaral ng maigi ngayon para sa mga next generation mo, hindi nila mararamdaman yung naramdaman mo. Kasi ganun yung ginagawa ko para mahirap talaga pagbayang buhay kung hindi mo gusto yung mga magulang mo. Hindi ka mapapahamak. Maniwala ka sa akin. Pero kahit mas matanda ka sa akin, mas marami ka namang pero sabi nga, kahit mas matanda ang pinag-aasahan, kailangan pa rin makinig sa nakakababata sila. Kasi yun yung tama ko. May mga time talaga ganyan, pero isipin mo lang ayokong mangyari ba sa next generation. Yan lang yung kimo sa pag-aaral nila. Pero mas maganda kasi kung nakafocus ka sa isa, nakafocus ka dun sa may goal mo. Ano bang goal mo paglaki? Yun yung susundin ng puso mo. At yun yung gagawin mo. Hindi kayo magpapatokso ka sa iba na huwag mong gagawin. Diba? Ganun talaga. Siyempre sa una, nahihiya ka. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo rin yun. Nasa huli ang pag-isisi ko yun. Okay na kung nababalik pa natin yung mga oras at panahon na nasayang natin. Babalik pa natin pero hindi na. Kaya kasi maaga pa ko yun po. Nasabi na yun sa'yo na yung pag-aaral mo. Marami kasi tao ko ito na nalulong sa mga bisyo. Tulad yung mga ganyan, napabarkada. Pero yung ibang tao naman na gusto nilang lumayo sa mga barkada nila para hindi sila mapasama. Anong ginagawa nila? Yung sarili nila, kahit masakit sa kanila, ilalayo nila yung sarili nila. Hindi nila i-diretso sa mga barkada nilang masasama. Gusto nila yung magulang nila kung ano yung nakakagusto. Kasi mga magulang natin dito, mas malawak ang karanasan nila kaysa sa atin. Hindi talaga. Mas makinig ka sa nakakanda sa'yo. Magulang bang pagnanakawin mo? Diba? Magnawa ka doon. Diba? Wala namang ganong magulang. Merong iba, pero ibayin natin yung mga magulang natin. Mas blessed tayo. Wala nga pa. Basta pagpuntayan mo lang. Kung kailangan mo na po, nandito naman kami. Kung nahihirapan ka, diba? Wala naman nakakaya kung gusto mo. Mas masama kung magnakaw ka nang hindi alam. Wala naman ako na nagpapaalam, pero mas maigi na yung alam namin kung nahihirapan ko o hindi. Diba? Tutulungan ka naman namin eh. Kung hirap pa subject mo, pagawin mo lang. Kung gusto mo ng tulong, tutulungan ka namin. Basta kung uunahin mo yung barkada mo sa pag-aaral mo, kahit tumayo ka na. Hanggat maaga pa kayo tumayo ka na. Kung mayroon ka namang pag-aaral, pero may mabarkada kang masama, lumayo ka na rin. Pero kung may mag-aaral ka, pero may mabuting puso kang barkada, yun ang samahan mo kaya, Boy. Huwag ka magpapapalingan sa mga mundo. Masama, dito kasi sa mga mundo kayo, Boy. Sa pabilimahan tayo ng palibura tayo ng kalibura. Kaya bumaba si Kristo dito sa atin para lumiwanag. Yung lang sa tayo sa church sa isang banda, pag wala sa todo ang isang instrument, diba pangit pakinggan? Parang inaayos siya ng isa natin, parang mas professional, inaayos siya nun. Kaya masakit na pag inaayos tayo kasi naranasan mo na rin kasi ako. Masakit habang binasasabi. Siyempre nakakaya, ba't ko pa kasi ginawa, dapat ba sa sunod, hindi ko nagagawin. Siyempre sa susunod, alam mo na mag-aaral na pala ako kasi nakakahiya sa mga tumutulong sa akin, sa mga magulang ko. Nakakaya talaga yun, kaya mahirap talaga kayo po ang buhay sa umpisa. Pero pag nakapag-aaral ka, nakapagtapos ka, nakamit mo ang gusto mo,
ang mga anak mo, pamilya mo, gaganda ang buhay. Kaya ito ang gawin mong inspirasyon, yung buhay mo ngayon. Kung gusto mo bang gawin ng mga anak mo sa next generation mo, kung gusto ba nila kung gusto mo maging buhay nila ngayon sa buhay mo, nasa sa'yo yan. Pero kung gusto mo na mas maganda ang buhay nila sa'yo, umayos ka boy, kasi mahirap kasi yung ganyan talaga. May mga kaibigan kang ipapahamak ka, may kaibigan kang pagtatakbang ka, pero mali yun. Mas mayroon ka rin kaibigan na mas okay. Doon ka sa mas okay, wala kami mali. Sa mali talaga boy, pagkat ginagawa ang mali, pero nalulong kasi tayo nung boy. Diba? Maganda, mas yung iba masaya nagnanakaw. Diba? Pero mali yun. Bakit gusto ba ni God na nagnanakaw tayo? Diba? Kaya gumagawa agad ng paraan para makapag-aaral tayo kay boy. Hindi lang tatanda nga boy. Ito, magkaparay ka lagi dito. Kaya tayo ng trip kasi ng mga pagsusok. Wala naman yung bibig si God na hindi mo kaya. Basta kung nahihirapan ka boy, tawagan ko lang kami. Dito lang kami, no? Huwag ka lang magpapalo. Kung nahihirapan ka, wala yung mga kaibigan mo, gawin mo talaga. Kahit masakit yan, wala kang magagawa kasi yun yung tama. Wala kang magagawa kasi yun yung tama. Dalawa yan, good o bad. Ano mas gusto mong piliin, diba? Siyempre, lahat gusto good, pero ginagawa natin yung bad. Mayroon talaga, may magulang na nakasakripisyo para makapag-aral tayo. May magulang na hindi at sinusunod yung gusto ng anak. Mas masasunod ang gusto ng isang anak, mas delikado. Pag nasunod ang gusto ng magulang natin na mag-aral muna tayo, mas okay. Diba? Mas okay pakinggan kaysa sumunod pa tayo. Hindi sana, tayo na lang yung magulang. Hindi sila. Diba, boy? Kung may bumugulo sa isip mo, ang galing mo, huwag ka magpapakistress, relax mo lang. Ganyan ko boy. Sa kaya tayo papasok ng school kasi wala talaga tayong alam. Papasok tayo ng school para may panibagong matutunan. Swerte na nga tayo, makapag-aral pa tayo kasi yung ibang taong gusto. Ayaw. Kasi yung magulang nila hindi afford. Mahirap talaga yung boy. Kaya pag-thank you na lang dahil mayroong nag-aaral, may nagpapaaral. Pero hindi naman kami. Diba? Kasi nagmamahal sa amin, ang binabaw na ng pag-aaral. Nagbubutihan namin boy. Nak, ikaw na lang dito. Ayaw ko na. Ikaw na lang. Tumanda tayo. Uunahin natin pagkatrabaho ka sa pag-aaral kasi mahirap. Diba? Kaya bata pa, nagkatrabaho ka na. Mahirap yun. Pero pag tumanda ka, nag-aaral ka, mas mahirap yun, di ba? Kaya ngayon pa lang, at maaga pa lang, unahin mo na agad yung pag-aaral mo. Mahirap yan. Pero, nandiyan yung mga teacher natin, kaya nagtatanong tayo kung hindi natin natin yung mga lessons. Tanong ka, huwag ka mahiya magtaas ng kamay para magtanong. Ganyan din naman kami sa mga school, nagtatanong kami kung hindi naman maintindihan. Yung mga want natin, yung mga want natin, yung mga wants natin, Pepoy, ihuhuli natin yan. Yung baga sa bucket list natin, ang pinaka-deep natin sa pag-aaral, sumunod sa nakakatanda, sumunod sa mga payo. Diba? Nire-respeto natin yung matanda at minamahal. Ang mga want natin is, ayan yung pinaka-nasa babang list. Yung mga want natin, gusto mo ng maranyang buhay. Kung gusto mo ng gano'n, kailangan matapusin ang need. Diba? Kung gusto mo ng maranyang buhay, ano yung kailangan mo munang pagdaanan sa bucket list? Yung need mo. Yung need mo is makapag-aral para magkaroon ka ng maranyang buhay. Sunod-sunod lang yung kay parang sabog. Parang hanggang ka lang yan, sunod-sunod. Pababa, pataas. Diba? Sa baba mo, need. Need mo, mga mag-aral, bakit ganyan. Hanggang nandun ka na sa pinaka-goal mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral at ikaw naman natulong sa mga tao na kailangan. Unahin mo siyempre yung family mo. At pag mong kakalimutan si God, mag-thank you ka. Kasi God ang nagbigay sa'yo. May talaga, may ganyang pagsubok, Kuya Boy. Malalagpasan mo din yan. Maraming mga time. Ganun talaga. Basta, unahin mo yung need mo bago one. Ganun talaga. Kasi pag nauna yung wants and need, pag bumabalik tayo kasi mapapahamak ka. Basta unahin mo yung need. Kasi kung wala kang need, hindi mo makukuha yung wants mo. Makukuha yung wants mo, pero may hirapan ka. Pero pag nakuha mo yung need mo, bago yung wants, mas madali. Kung nakapag-aral ka, yung wants mo is magkaroon ng sasakyan, magtrabaho ka at mas maganda, di ba? Kasi unahin mo yung need mo bago yung wants. Ganun talaga yun, kung kailangan mo. Kung financial, kung wala ka sa financial, may mga tao kayo po nag-aaral. Madaling araw pa lang, gumigising na. Yung iba naman, hindi na kumakain para makapag-aaral lang. Diba? E tayo pa kaya nakakain sa 3 times a day. Kahit walang baon. Pwede na yun, di ba? Nakapagkakain ka naman. Kaya huwag mong nakalimutan kayo po May sumusuporta siya at nagmamahal sa'yo. Hindi ka namin iniiwan. Sa kanila. Nag-iba naman, nakabenta na yung gusto nila, pero sila mismo ang bumalik para
pasalamat sa mga tumulong sa kanila. Kaya sana piliin natin yung mas nakakabuti kaysa makakasama. Maraming talagang ganun.